Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Irene, 47 anyos. Isa po akong empleyado sa isang insurance company. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay dalaga pa lamang, mga taong 2002. Bago lang akong nakapagtapos ng pag-aaral at nakatambay muna sa bahay. Tubong probinsya po ako. Sanay sa simpleng buhay, masaya sa kakarampot na swerteng dumarating sa amin. Sabi nga sa akin ng kasintahan kong si Troy na ngayon ay asawa ko na, mas maigi na raw ang magsikap kesa sa maraming ang pera pero nanloko naman sa kapwa. Gayunpaman, may mga pagkakataon talaga na nakakaramdam kami ng kasawian, lalo na kapag nakakaranas ang aming munting bukirin ng hindi inaasahang delubyo. Bali may taniman po kami ng mais sa aming lugar, mga ilang square meters lang po, pero kapag nakakaani, sapat naman para sa ilang buwang konsumo. Ganito rin ang ikinabubuhay ng kapitbahay namin na si Chang Susan. Hindi pa siya gaanong katandaan. May nag-iisang anak pero walang asawa. Madalas kaming magkakwentuhan dahil magkakalapit lang naman ang aming mga lupain. Sa pagkakaalam ko, nagmula sila sa kabilang bayan ng kanyang anak. Pinili nilang manirahan malapit sa amin dahil may taniman sila ng mga gulay. Chang, kamusta? Balita ko galing kayo sa baryo ah. Oo iha, masaya nga ako at naubos ang binibenta kong gulay. Siya nga pala, may mga natira ako para sa'yo. Daanan mo sa bahay mamaya ah. Sige po Chang, masarap ang sitaw kapag inadobo eh. Sinabi mo pa. Aba nagiging paborito nga ni Meloy ang adobong sitaw. Hindi man lang siya nagsasawa na araw-araw magpaluto nun. Oo nga po pala, kamusta si Meloy Chang? Balita ko inatake na naman siya ng hika niya. Ay may bago pa ba? Alam mo naman ang batang yun, masyadong matigas ang ulo. Sinabi nang wag lalabas ng bahay, talagang hindi napipigilan. Hayun, munti ka na naman siyang dalhin sa ospital. Sa bagay, puhunan po talaga natin ang malusog na pangangatawan eh. Baka naman po nag-aalala si Meloy na kayo naman ang magkasakit. Halos buong araw kayo sa bukid. Hindi ko nga kayo napansin na nagpapahinga man lang eh. Hindi kasi ko pwedeng huminto sa pagtatrabaho, iha. Alam mo yan, hindi pwedeng maubusan ng pambili ng maintenance niya si Meloy. Pero sa ginagawa niyo po kasi, baka naman dalawa na kayong magkasakit. Paano niyo maaasikaso si Meloy niyan kung hindi kayo nag-iingat? Tsaka hindi po ba sabi ni na tatay, tutulungan kanila kapag kailangan mo ng pera? Marami naman silang malalapitan eh. Utang nga lang, pero ayos na yun kesa naman sa wala talaga, hindi ba? Hindi naman ako pwedeng hingi na lang ng hingi ng tulong sa mga magulang mo, Irene. May iba kayong inaasikaso. Wag niyo na muna akong alalahanin ha. Kapag hindi ko na kaya, hihingi naman ako ng tulong sa inyo. Kayo po ang bahala. Alam ko naman na nahihiya na sa amin si Chang Susan, pero kahit magkaiba kami ng tahanan, tinuring na namin siyang kapamilya. Sila ni Meloy, kaya kapag may problema sila, hindi namin sila pwedeng baliwalain. Kagaya nga ng napag-usapan namin ni Chang, nagtungo ako sa bahay nila. Naabutan ko si Meloy, nagpapahangin sa balkonahe nila. Ate Irene, ikaw pala. Tatawagin ko muna si nanay ah. Ako na Meloy, mamaya mapagod ka pa. Sige po ate, pumasok ka na lang sa bahay. Nasa kusina si nanay. Salamat Meloy. Pumasok ako sa loob ng kusina ni na Meloy. Nakita ko nga sa kusina si Chang Susan, abala sa pagbabalot ng binigkis na sitaw sa dahon ng saging. Agaran kong binati ang ginang nang makita niya ako. Chang, narito na po ako. Abay mabuti naman iha, heto na pala ang sitaw, binalot ko na para madala mo na kagad. Naku, siguradong matutuwa si nanay sa bigay nyo. Daig ko pa ang politiko no, namimigay ng gulay panghapunan. Tama kayo dyan Chang, oo nga pala, malapit ng eleksyon ah, sino po bang napupusuan yung guhitan sa balota? Abay depende na kung sino ang tingin ko'y karapat dapat. Aanihin naman natin ang sikat o mayaman kung hindi naman nakakatulong sa ating mga dukha. Si Kagawad Amalia po kaya,
Balita ko tatakbo siyang kapitana ngayong eleksyon Mukhang marami pa naman siyang magagandang plataporma. Nagkibit balikat na lamang si Chang Susan. Kilala niya naman ang tinutukoy kong politiko. Marami na din na naitulong si Kagawad sa aming barangay kaya umaasa kami sa oras na manalo siya sa eleksyon, huwag niya kaming kalilimutan. Tignan natin. Alam mo naman na karamihan sa nakakatungtong na sa posisyon, kinakalimutan na ang mga nagluklok sa kanya dahil nabulagan na sa natatanggap na honorarium. Iba pa nga, nangungurakot pa. Tapos kapag makahingi ka lang ng konting ayuda, sasabihin umaasa na lang tayo sa kanila. Ang lalim naman nun, Chang. Kilala naman natin si Kagawad Hindi naman siya ganyan. Alam natin na kahit ano pang hingi natin sa kanya, nagagawa niya ng paraan para maisakatuparan. Sana lang talaga. Nakakapagod din naman na nagpapalit-palit ng namumuno sa ating bayan. Napangiti na lang ako sa mga himutok ni Chang. Parehong-pareho talaga sila ni Mama. Kapag usapang politiko na ang paksa sa aming kwentuhan, kaya haba ng mga drama. May part 1 at part 2 pa. Tsaka wala namang problema sa akin kung sino man ang manalo sa eleksyon. Ang mahalaga, hindi kami pababayaan at tutuparin ang pangakong binitawan sa amin. Makalipas nga ang ilang araw ay dumalaw sa aming baryo si Kagawad Amalia. Marami siyang dalang damit na pinamimigay niya sa amin. Kasabay nun ang kanyang pangangampanya. Mga kababayan, ako po ay nagpapakumbabang naririto sa inyong harapan upang ipangako na lahat ng mga nasabi ko na pangarap sa ating bayan ay sabay-sabay nating tutuparin. Huwag niyo pong kalilimutan, Amalia, para sa pagbabago. Iboto natin si Kagawad! Sigaw ko naman. Botong-boto ko noon kay Kagawad. Bukod sa marami na nga siyang naitutulong sa amin, ay malapit din naman siyang kamag-anak. Bali pinsan siya ng aking ina. Halos lahat nga ng tao sa amin, tila Diyosa kung sambahin siya. Marami ang nagdarasal para sa ikapapanalo niya. Hindi ko naman inaasahan na ang pagkakapanalo niya sa eleksyon bilang kapitana ng aming barangay ay magbubukas pa ng maraming dahilan para mas makilala namin siya ng lubusan. Pagkatapos maideklara ni Amalia bilang kapitana ng aming bayan, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo para sa kanya. Ikinagagalak kong paglingkuran kayong lahat. Marami pong salamat sa inyong suporta, puyat at pagpupursige. Huwag kayong mag-alala, lahat ng nais nyo at gusto kong mangyari para sa ating barangay matutupad. Ang patubig, ang pagpapakabit ng mga poste ng kuryente, maging ang pagpapaayos ng ating kalsada. Sagot ko ng lahat yan. Masaya po kami, Kapitana, dahil may puso ka para sa aming mga kababayan mo. Abay, sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo rin lang naman, hindi ba? Isa pa, sa tagal na nang nagdaang kapitan sa kanyang serbisyo, wala siyang nagawang tama para sa atin. Ngayon, oras na para baguhin ang sistema. Mabuti naman po kung ganon. Salamat po, Kapitana. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng kulang ng ating bayan pupunuan. Lahat ng pangangailangan siguradong matutugunan. Sana naman, Kapitana, huwag kayong puro pangako. Marami po kaming umaasa sa inyo. Ako naman po ay iba sa mga nagdaang administrasyon. Hindi ako nagpapadala sa kung sino-sino. Asahan nyo na hindi ko kayo bibiguin. Akala ko talagang mula sa puso ang mga sinabing yun ni Kapitana Amalia. Sa dami ng kanyang ipinangako, hindi ko inaasahan na lahat pala ay maglalaho. Nagsimula yun nang lapitan ako ng iilang kakilala sa baryo. Nais nila ng patubig dahil karamihan sa amin may alagang baboy. Dala ng isa ko sa malapit kay Kapitana, sinabi ko sa mga tao na matutupad ang hinihingi nilang patubig. Kinahapunan, nagpunta ako sa kanyang bahay para ipaalam ang nais na ipaabot na mensahe ng mga tao sa kanya. Kapitana, magandang araw. Oh, Irene, anong ginagawa mo rito? Kapitana naman, hindi ba dapat ang sasabihin mo? O nariyan ka pala? Kasi nga po may kailangan po sana kami sa inyo. Bakit? Ano bang kailangan nyo? Ipapaalala ko lang po sana ang tungkol sa pinangako nyong patubig. Mga ilang buwan na rin ho kayong nakaupo sa pwesto Yun ang pinangako nyong unang gagawin. Baka naman po pwede na nating asikasuhin yon. Alam ko, pero bakit minamadali nyo ko? Alam mo naman na marami pa akong inaasikaso. Makakapaghintay ang patubig.
Sige na, marami pa akong ginagawa. Pero Kapitana, ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko naman at saka na, hindi ba? Pwede ba umalis ka na? Abala ako, may darating na bisita dito sa bahay. Napalibot ako ng tingin sa paligid. Maayos nga ang pagkakabahig ng mga mesa niya at upuan. Ang ilan sa kasambahay ni Kapitana Amalia ay abala sa pagluluto. Mistula akong nasa isang catering service habang pinagmamasdan ng magarbong ayos ng buong kabahayan. Nagtaka ako, kamag-anak niya naman kami, pero bakit parang hindi namin alam ang tungkol sa okasyon? Mukhang may magaganap ng kasiyahan dito, Kapitana. Ano bang meron? Kaarawan ng anak ko. Bakit? Masama bang maghanda? May mga naipon naman akong pera mula sa aking munting negosyo na kumikita pa rin hanggang ngayon. Alam mo yan, huwag mong sabihin na pinagdududahan mo ko. Uy, Kapitana Amalia, wala po akong sinasabing ganyan. Ang sa akin lang, nagagawa niyo po palang magsaya habang ang mga taong umaasa sa inyo, hindi man lang niyo naabisuhan na madidelay pala ang hinihintay nila. Tsaka bakit parang mainit ang ulo niyo kapag nababanggit ang tungkol sa paghahanda ninyo? Bakit hindi? Marami ang may makakating dila dito sa atin. Anong malay ko kung siraan nila ako? Naku, wag silang magkakamaling gawan ako ng kwento. Ididemanda ko silang lahat. Bali, babalik na lang po ako, Kapitana. Sana naman po may makuha na akong matinong sagot sa inyo sa susunod. Wika ko sa kanya at nagpaalam. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganoon si Kapitana. Wala naman akong sinabing mali sa kanya o mga bagay na ginawa ko para makapagpainsulto sa kanya. Isa pa sa nakapagpatampo sa akin ay nang hindi man lang niya kami inimbita sa kasiyahan. Puro mayayaman kasi ang bisita niya. Literal na may nagbago sa babae. Okay lang, naiintindihan ko naman na minsan may mga bagay talaga na hindi na kontrolado ng sarili nating kagustuhan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Tiang Susan. Iha, kumusta ang pakikipag-usap mo kay Kapitana? Hayun, medyo hindi po maganda. Abay, bakit naman? Hindi naman siguro nagbabago na ang ugali ng pinili nating namumuno ng ating bayan, hindi ba? Hindi po ako sigurado dyan, Tiang. Baka lang po kasi may mahalaga lang talagang gagawin ng Kapitana ngayon. Huwag po kayong mag-alala at babalikan ko naman siya bukas. Hindi po ako hihinto sa pakikipag-usap sa kanya hanggang sa hindi niya na ibibigay ang kailangan natin. Ewan ko ba, Iha. Nag-aalala na ako at baka nagkamali tayo sa pagpili sa kanya. Baka hanggang pangako lang siya. Kung ganyan rin lang talaga ang ipapakita niya sa atin, mahihiya na siyang makiusap na papanalunin siya sa susunod na eleksyon. Ganyan naman talaga, hindi ba? Oo naman, nasa huli ang pagsisisi niya. Sana naman ngayon niya lang kailangan baliwalain ang ating mga hinaing. Umaasa ako na bukas, babalik na naman siya sa pagsisilbi sa atin. Sana nga po. Kahit dismayado ko sa naging resulta sa paglapit ko kay Kapitana Amalia, naniniwala naman ako na bukas tutulungan na niya kami sa patubig. Nakahanda na kasi kaming lahat at desisyon na lang niya ang hinihintay. Kaso lang, iba ang nangyari kinaumagahan. Nakipagtalo si Kapitana sa mga taong maaga pa lang ay nakaabang na sa kanya sa barangay hall. Dahil nga isa ako sa palaging lumalapit sa kanya, bulyaw kagad ang kanyang ibinungad sa akin nang makaharap ko ang babae. Ano ba naman ito, Irene? Bakit kailangan mong sabihan ng mga tao na maagang pumunta dito sa opisina? Hindi ko pa nga sila makaharap kaagad. Wala po akong kinalaman sa maaga nilang pagpunta. Siguro naisip nilang mas magandang ideya na makausap kanila sa ganitong oras para malinawan po sila kung may aasahan ba o wala. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako marunong makipag-usap sa kanila? Kapitana, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pumapasok dyan sa isipan nyo. Pero lahat ng ito ay parte ng pagiging kapitan nyo. Talagang may lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Basta! Kinukonsinti mo yata ang mga tao na lapitan ako para humingi ng kung ano-ano. Totoong nasa linya ako ng lipunan, pero hindi lahat ng hinihingi nyo na ibibigay ko. Kailangan ko pang ihingi yun ng suporta mula sa nakatataas pa sa akin. Hindi naman ho sa ganon. Pinag-usapan na kasi natin ang bagay na ito eh. Pumayag kayo at nangako. Siyempre, kahit po hindi ko pagsabihan ng mga tao natin, talagang babalik sila para humingi ng update sa hinihingi nila. Bueno, dahil hindi naman kayo makapaghintay, sige,
Gumawa ka ng resolution. Ipakita mo sa lahat ng kagawad at pag-uusapan natin yan sa session natin. Kung pwede lang sana, makatarungan na proyekto naman ang ipasa nyo sa akin. Huwag yung kayo lang ang makikinabang. Kapitana, hindi naman po laro lang ang patubig na hinihingi ng mga kababayan natin eh. Nakasalalay rito ang kanilang mga pangkabuhayan. Kapag walang tubig, alam naman natin na walang maayos na pananim. Kung pwede, iwanan mo muna ako. Marami pa akong kailangan pirmahan. Mamaya, aalis na rin ako kasama ang iba pa. Gusto kong mainis sa kanya ng mga sandaling yun. Lantaran na niya akong pinapahiya sa harap ng mga taong kinumbinsi ko para iboto siya. Ngayon nagmumukha akong nanlilimos para sa atensyon niya. Aalis na lang sana ako nang makasalubong ko si Chang Susan. Nagtaka ako dahil hysterical siya at hindi mapakali. Oh, Chang! Anong nangyari? Bakit mukha kayong balisa? Si Meloy, kagabi pa nilalagnat. Kanina, pakakainin ko sana ng agahan. Hindi naman nangyari. Kinumbulsyon na kasi siya. Natataranta na ako kaya naisip kong tumakbo na dito. Ano? Diyos ko, halika Chang. Ilapit natin kay Kapitana Amalia. Baka may maitutulong siya. Kahit ambulansya lang ang ipatawag niya o bakanting sasakyan na maghahatid sa amin sa ospital, ayos na yon, iha. Sige po, Chang. Teka at makikigamit muna ako ng landline sa sekretarya. Tatawagan ko si Troy. Ipapaalam ko sa kanya ang balita nang may mag-abang naman sa inyo sa ospital. Sige, salamat. Nagmamadali kong dinayal ang mga numero ng ospital na pinagtatrabahuhan ng aking kasintahan. Hindi nagtagal, kausap ko na sa linya si Troy. Babe, kumusta? Oo nga pala, napatawag ka. Pasensya ka na babe ha, naistorbo kita sa trabaho mo. Si Meloy kasi, kinumbulsyon. Ano? Teka lang, huwag kayong mataranta. May mga pwede pa tayong gawin para mapakalma siya. Minsan kinukumbulsyon ng isang tao dahil sa sobrang taas ng lagnat. May sasakyan na ba kayo? Kailangan madala dito sa ospital si Meloy nang matignan namin. Ayun na nga babe, mukhang mahihirapan kaming makakuha ng sasakyan dito ngayon. Baka pwedeng makisuyo sa'yo. Oo naman, buti na lang nandito ngayon ang driver ko. Sige at ipasusundo ko kayo. Nakahinga ako ng maluwag matapos makipag-usap kay Troy. Ewan ko ba, nawalan lang ako ng tiwala kay Kapitana na matutulungan niya kami sa parting ito. Lalo na at sa muling paglapit ko kina Chang Susan ay tila ba nagdedebate na ang dalawa. Ano ba naman yan, Aling Susan? Bakit ngayon niyo lang sinabi yan? Sira ang isa sa mga sasakyan natin. Yung isa naman, okay nga, pero walang magmamaneho. Isa pa, alam niyo naman na paalis ako at may gagawing seminar sa Cebu. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, Kapitana, hindi sadya ang pagkakasakit ni Meloy. Biglaan yun. Ang pakiusap ko lang sana, maihatid kami sa ospital. O paano ngayon yan? Aalis kami. Gagamitin namin ang lahat ng sasakyan merong kami. Yung paggamit ng barangay ang may problema. Heto, panggasolina, maghanap na lang kayo ng ibang masasakyan. Huwag ngayon at nagagahol na kami sa oras. Nagsisisi ako na ibinoto kita. Akala ko pa naman makakatulong ka sa mga taong walang kakayahan. Mali naman kasi ang mindset nyo, Aling Susan. Huwag kayong asa ng asa sa gobyerno. Hindi naman namin kagustuhan na magkasakit kayo. Tapos konting pagkakamali lang namin, hayan at nanunumbat kayo. Hindi naman pwedeng palaging ganon. Hindi lang kayo ang inaasikaso namin. Hindi pa rin tama na binabaliwala nyo kami. Mas nauuna pa ang kasiyahan kesa sa pagtulong. Nagmamadali po ako. Kausapin nyo na lang ang sekretarya ko. Tinalikuran na nga ni Kapitana si Chang Susan. Ni hindi na nga niya ako binati, kaya naman naaawang lumapit na lamang ako sa ginang. Paano yan, iha? Si Meloy ko. Huwag kayong mag-alala, Chang Susan. Natawagan ko na si Troy. Susundiin tayo ng driver niya. Salamat, iha. Buti na lang nariyan ka. Salamat. Wala po yun, Chang. Sino ba naman ang magtutulungan? Tayo rin lang na mahihirap. Nasaan na nga pala si Meloy? Nasa bahay niyo, iha. Mabuti na lang, nalapatan ng nanay mo ng paunang lunas. Pero kailangan ko pa rin siyang dalhin sa doktor dahil hindi nga bumababa ang lagnat niya.
Kawawa naman si Meloy. Huwag po kayong mag-alala at darating din ng driver na pinadala ni Troy. Isang oras nga ang lumipas. Dumating din ang inaasahan naming sasakyan. Mabuti na lang talaga at hindi na nagdalawang isip si Troy na ipasundo ang mag-ina. Ako man ay sumama na rin papunta sa ospital. Taimtim kaming nagdarasal para sa ikabubuti ni Meloy. Lalo na at inaatake siya ulit ng hika. Nanghihina na ang bata. Iyak naman ang iyak si Chang Susan habang hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Pagdating sa emergency room, sinalubong kami ni Troy. Chang, kami na po ang bahala kay Meloy. Dito na lang muna kayo kasama ni Irene. Babe, mag-uusap tayo mamaya ha. Sige. Dok, gawin niyo po sana ang lahat. Iligtas niyo po ang anak ko. Hindi po ako mangangako, pero gagawin ko po ang makakaya ko. Pagtalikod ng aking nobyo, dinala ko si Chang Susan sa naroong upuan. Hinawakan ko siya, nanlalamig ang kanyang kamay, kababakasan ng takot ang kanyang muka. Alam kong nag-aalala siya para sa kanyang anak, pero wala kaming ibang magagawa sa ngayon kundi ang magdasal. Kumalma po kayo, Chang. Narito na si Meloy sa ospital. Alam ko naman na hindi siya pababayaan ni Troy. Magtiwala kayo sa kanila. Hindi ko lang kasi maiwasang mag-alala, Iha. Malubhada siya kanina nung pumunta pa lang tayo rito. Hindi ko alam kung ano na lang ang mararamdaman ko kapag iniwan niya ako. Chang naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Naniniwala akong gagaling si Meloy, ha? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Natatakot ako, Irene. Gusto niyo po ba ng tubig? Saglit lang po at ibibili ko kayo. Hindi ko na hinintay na sumagot pa sa akin si Chang Susan. Hinanap ko na kaagad ang kantin at bumili ng 2 bottled water. Sinamahan ko na rin ng biskwit para may makain si Chang Susan habang naghihintay kami sa resulta ng ginagawa ni na Troy. Pabalik na ako sa koridor na kinaroroonan ng ginang nang sa malayo pa lang ay naririnig ko na ang kanyang palahaw. Nataranta kagad ako at tinakbo ang distansya hanggang sa makalapit ako sa kinaroroonan niya. Hindi na siya nag-iisa. Kausap na niya si Troy at inaalo siya ng lalaki. Kinabahan naman ako at kaagad na nagtanong. Anong nangyari? Ginawa namin ang lahat, babe. Pero sumuko na talaga ang pasyente. Pumanaw na siya. Mas lalong humagulgol si Chang. Hindi ko malaman kung paano siya pakakalmahin. Naghalo na ang luha at sipon niya sa labis na sama ng loob. Maya-maya lang, nagsalita ulit si Troy. Natagalan siya sa pagbiyahe papunta dito sa ospital. Kung naisugod sana siya kaagad, baka naagapan pa. Hindi na kasi siya nakabawi sa pangangapos ng paghinga. Kasalanan nito ni Kapitana. Kung hindi siya naging maramot sa pagpapahiram ng kahit isa man lang sa mga sasakyan, hindi sana napahamak ang anak ko. Chang, kumalma po kayo. Kalma? Paano ko gagawin yon? Kamamatay lang ng anak ko, Irene. Kasalanan to ni Amalia. Siya lang naman ang dapat nating sisihin eh. Alam ko po yon, Chang. Pero kapag hindi po kayo kumalma, hindi natin maaayos sa mga bagay na kailangan nating ayusin. Baka magkasakit pa po kayo. Pakiusap, tahan na. Nakikiramay po ako sa inyo, Chang Susan. Alam kong masakit para sa inyo nangyari. Kaya bilang tulong, kinausap ko po ang mama ko. Sasagutin namin ang gasto sa pagpapalibing ng anak ninyo. Nagtulungan nga kami ni Troy sa pag-aasikaso sa burol at libing ng anak ni Chang Susan. Malaking bagay ang ginawang pagsagot ni na Troy sa pagpapaimbalsamo sa kanyang anak. Kami naman ang aking mga magulang, nagkataong wala pang ani sa bukid, kaya naisip kong mangutang muna sa tindahan ng kape, asukal at biskwit. Kahit papaano, naging maayos naman ang burol ni Meloy. Tahimik lang si Chang na nakaabang sa kabaong na kinahihimlayan ng kanyang anak. Kaso lang, umingay ang bulong-bulungan sa paligid nang mapansin nilang paparating si Kapitana Amalia. Ako man ay napalingon sa may pinto at kinabahan, lalo na at alam kong galit ang ginang sa kanya. Siyang pagtayo naman ni Chang Susan. Magandang gabi ho, Aling Susan. Nakikiramay po kami. Siya nga pala, may dala kaming kape at biskwit, pandagdag sa makukutkot ng mga nagsisipaglamay. Huwag kayong mag-alala, sobra po ang mga yan.
Wala akong pakialam sa dala mo, Kapitana. Hindi ko hiningi yan. Kaya ano pang silbi ng pagpunta mo rito? Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Aling Susan naman, natural lang naman siguro na kumustahin ko kayo pagkatapos ng nangyari. Alam nyo, nagigilty din kasi ko sa hindi ko pagsama sa ospital. Baka may nagawa pa sana ako. Nagawa? Naririnig mo ba yung sarili mo, Kapitana? Wala ka nang magagawa. Binigyan ka na ng pagkakataon nung mismong araw na nagmamakaawa ako sa'yo. Pero wala kang ginawa. Hinayaan mong mamatay ang anak ko. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Sira ang isa sa mga sasakyan. Yung isa naman, walang driver. Bakit kailangan yung magwala ng ganyan? Maraming paraan para tumulong, Kapitana. Sa kaso ninyo, ayaw nyo lang talaga. Aba, hindi naman ho yata tama na binabastos nyo ko. Ako pa rin ang kapitana ng barangay na ito. Dala nang nagbabangayan na silang dalawa, sinenyasan ako ni Troy na kasalukuyang may dalang tray na may lamang timpla ng kape, kaya tumalima kagad ako. Nilapitan ko ang dalawa. Chang, kumalma po kayo. Hayaan na po natin ang kapitana. Nakikiramay naman po siya eh. Nakiramay? Bakit kamo? Gusto lang niyang ipamukha sa atin ang antas niya sa buhay. Nagsisisi talaga ako na binoto ko ang babaeng yan. Kaya ikaw, Amalia, umalis ka sa pamamahay ko. Hindi ka namin kailangan dito. Ang sakit mong magsalita ah. Kapitana mo pa rin ako kaya marapat na igalang mo ko. Mawalang galang na po, Kapitana. Pasensya na po sa mga nasabi ni Chang, pero sana po intindihin na muna natin siya. Kung pwede lang po, umalis na muna kayo. Alam naman po natin na hindi siya kakalma hanggat nakikita niya kayo. Pati ba naman ikaw, Irene? Kapitana naman, kayo po dapat ang namumuno sa peace and order dito sa ating lugar. Sana naman po kahit ang gabing ito lang, ibigay niyo na lang kay Chang. Bakit ba ganyan kayo magsalita? Talagang minamasama niyo na ang pagpunta ko rito? Hindi naman po sa ganoon. Pasensya na po talaga kung may mga nasabi ako na masakit po sa kalooban ninyo. Pero hayaan na po muna natin siya ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero kapag nilibing na ang anak ni Aling Susan, ipapatawag ko kayo sa barangay. Huminga ako ng malalim ng talikuran ako ni Kapitana. Wala akong masabi. Ako mismo ang nahihiya sa maliit na kaguluhang nangyari. Hati naman ang komento ng mga taong nakipaglamay, kaya para wag na lang lalong ma-stress si Chang Susan ay pinatahimik na namin ng ilan. Kinaumagahan, kahit inimbalsa mo si Meloy, wala kaming nagawa ng ipalibing siya kagad ng kanyang ina. Marahil ayaw lamang ni Chang na nakikita sa ganoong sitwasyon ng kanyang anak. Kahit sino namang ina, hindi na naisin na maglibing sila ng anak. Pagsapit ng hapon, sinamahan ko si Chang sa kanyang bahay. Nag-impake ang ginang na ikinangiti ko. Ayos yan, Chang. Mas maiging sa bahay ka na lang muna maglagi para naman hindi ka nag-iisa. Napakabuti mo, Irene. Pero hindi ako sasama sa'yo sa bahay ninyo. Aalis akong mag-isa. Po, saan naman po kayo pupunta? Sa dati kong tirahan nung dalaga pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal doon. Babalik ako. Magiging okay lang po ba kayo? Asahan mo, nasa maayos na kondisyon ako kapag nakita mo. Sana po, ipaalam niyo man lang sa akin ang dahilan kung bakit kailangan niyong umalis. Hindi ko pa masasabi sa ngayon, Iha. Huwag kang mag-alala. Sa pagbabalik ko, mag-uusap ulit tayo. Yun na nga ang naging huling pag-uusap namin ni Chang Susan. Ni hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero pinagkatiwala niya kina nanay at tatay ang pagbabantay sa lupain niya. Hinayaan kaming anihin ang mga gulay na malaking tulong din para sa konsumo namin. Isang araw, naging bisita ko si Troy sa bahay. Kahit may maayos na siyang trabaho at may kalayuan ang bahay niya sa tahanan namin, hindi ito naging hadlang para mas maging matibay ang relasyon namin. Ang totoo niyan, kalahati ng tuition ko noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo ay siya ang gumastos. Ayos lang naman ito sa mga magulang niya. Hindi naman sila nang mamata sa kung ano ang estado ko sa buhay dahil katwiran nila kapag nagpakasal na kami ni Troy ay ang lalaki pa rin naman ang bubuhay sa akin. Pansin ko, wala si Chang Susan sa bahay niya. Oo, hindi mo talaga siya makikita dyan. Umalis na ang ginang.
Uuwi raw muna siya sa dati niyang tinitirhan. Siguro gusto niya lang makahinga muna sa pinagdaan ng sakit na pagkawala ng anak niyang si Meloy. Kawawa naman si Chang babe? Sinabi mo pa, kung hindi lang kapitana ang kalaban niya ewan ko na lang. Bakit ba hindi niya natulungan si Chang Susan noong araw na yun? Ang sabi niya, sira daw ang isa sa mga sasakyan, tapos yung ikalawa naman, nasa kondisyon nga, wala namang driver. Alam mo, may mali rin talaga si kapitana Kasi kung walang driver yung sasakyan, pwede niya naman iutos sa kahit sinong kilala niya na may lisensya at marunong magmaneho. Sabi ni Mama, ganyan daw talaga mga taong ayaw tumulong. Nagdadahilan lang sa takot na baka ma-issue. Bakit niya naman gagawin yun? Malay natin, di ba? May mga tao talaga na nakakalimot sa pinanggagalingan nila. Parang ayaw kong maniwala kasi nga nakilala si Kapitana Amalia sa pagiging matulungin niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko magawang ipagtanggol siya Ang patubig nga mismo na matagal ko nang iginigiit sa kanya, hindi niya magawang paglaanan ng oras na iakyat sa nakatataas sa kanila Yung ginawan mo ba ng resolution? Aba parang naaprubahan na yan Sa pagkakaalam ko nga, na-release na ang budget. Mahigit sa 400,000 piso nga ang perang magagastos para doon. Kaagad akong napalingon sa aking kasintahan. Namimilog ang mga matang napatitig sa kanya. Paano mo nalaman yan? Para mo namang hindi alam na sa munisipyo nagtatrabaho ang kuya ko. Nabanggit niya lang sa akin na swerteng araw ang barangay nyo. Asikasong-asikaso ni Kapitana Amalia ang mga mamamayan dito. Kinontra ko nga si kuya Sabi ko sa kanya na hindi niya alam ang nangyari kay Chang Susan Diyos ko, ibig sabihin naaprubahan na pala ang patubig na pinakikiusap namin sa kanya? Pero bakit wala man lang siyang sinasabi sa amin? Malay natin. Dahil sa aking mga nalaman, hindi na ako nakatulog ng maayos kinagabihan. Sumasagi sa aking isipan ang tungkol sa patubig. Sabi ni Troy, mahigit 1 linggo na raw ang nakararaan nang matanggap ni Kapitana ang budget. Pero bakit wala pang nagtatrabaho sa mga lugar na pinag-uusapan naming paglalagyan ng mga tangke? Kinaumagahan, nagpunta ako sa bahay ni na Kapitana. Naabutan ko siyang kausap ang mga tao sa isang truck na sa tingin ko nagdi-deliver ng mga bagong biling gamit. Kapitana, magandang araw po. Oh, Irene, napaaga ka. Anong atid? Mangangamusta lang po sana ako kung may update na po ba sa patubig natin. Abay oo, kadarating lang ng budget kahapon. Kaso lang, kailangan natin itong tipirin. Nasa 200,000 piso ang naaprubahan na pera para sa gagastusin sa mga materyales para sa gagawing tangke. Parang kulang po yata, Kapitana. Baka kalahati lang ng munting barangay natin ang malagyan ng patubig. Bakit mo naman nasabi yan? Aba, malaking bagay na nga ang naaprubahang halaga. Magtutulungan na lang tayo sa pagtatrabaho ng mga tangke. Sa bawat pagpapaliwanag niya, mas lalo lang napapakunot ang aking noo. Halata na gumagawa na siya ng kwento. Alam kong binawasan niya ang perang para sa patubig kaya hindi ako kontento sa mga sinabi niya sa akin. Tingin ko, bigla siyang naging mayabang. Kung makapagsalita ay tila sa kanya na umaasang lahat ng tao. Kaya naman nang magsimula na siya sa pagtatrabaho sa tangke ay hindi ako tumulong o nagpakita man lang ng interes sa kanya. Sa ilang beses na pabalik-balik ni Troy sa pagdalaw sa akin sa bahay, ang tungkol sa patubig lang ang naging bukang bibig naming dalawa. Idagdag pa nang matapos nga ang pagpapagawa nun ay pili lamang ang mga taong nakakatikim ng grasya ng tubig. Ilan sa mga tao, lalo na ang kumakalaban sa kanya, ay hindi nabiyayaan. Kaya umugong ang usap-usapan tungkol sa di umano'y kinurakot ng Kapitana. Isang araw, hindi sinasadyang nagkita kami ni Kapitana Amalia sa kalagitnaan ng pagruronda sa palengke. Naringgan ko siya na pinupuri ng ibang tao. Kesyo nakapagpatubig daw ang babae, na sinugundahan niya naman na nagawa niya ang lahat ng yun nang walang tulong mula sa munisipyo dahil personal daw na pera niya ang ginamit niya para sa gastusin ng pagpapagawa ng tangke. Hindi ako nakapagpigil, kaagad akong sumagot sa kanya at sumabat sa usapan. Mawalang galang na ho, Kapitana. Pero bakit nyo inaangkin ang patubig na binigyan ni Mayor ng budget? May pera naman na nakalaan para doon. Sa katunayan nga,
200,000 lang ang sinabi mo sa amin, pero ang totoong naaprobahang halaga ay nasa 400,000 piso. Saan mo naman nalaman yan? Sa mismong empleyado ni Mayor, hindi lang naman po kayo ang may kakilalang tao sa munisipyo, hindi po ba? Alam mo, wala kang karapatang magkalat ng mga bagay na tungkol sa akin o sa proyekto. Kadalasan, gawa-gawa lang ang mga naglalabasang balita na pakawala ng mga kalaban ko sa politika. Mukhang hindi naman po eh. Ang sa amin lang, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Nasaan ang kalahating parte ng perang binigay ng gobyerno? Kine-question mo ba ang pamumuno ko? Hindi po sa ganoon. Pwes, patayin mo na ang issue na yan. Ayokong may maririnig pang paninira tungkol sa akin. Baka nakakalimutan mo, kapitana ako. Kaya ko kayong ipatawag lahat sa barangay hall. Wala akong nagawa noon kundi ang manahimik na lamang. Hindi ko magawang ipaglaban ang mga nalalaman ko dahil wala akong sapat na ebidensya. Kahit pa ipagkalat kong hindi lang naman yun ang kinurakot niya. Isa pa, maraming tao sa kinuroroonan naming lugar. Baka ako pa ang lumabas na masama kapag ipinilit ko pa ang pakikipagdebate sa kanya. Umuwi akong nanlulumo sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob para ipagsabi ang mga bagay na hindi naman talaga dapat para sa kanya. Nakapangalumbaba akong dumungaw sa bintana. Napakunot ang noo ko nang mapansin ang liwanag ng gaserang nagmumula sa bahay ni Chang Susan. Nariyan na ba siya? Puno ng kasabikang lumabas ako ng bahay at kaagad na nagtungo sa tapat. Chang? Tao po! Nariyan ka na ba, Chang? Irene, iha! Kumusta ka? Heto po, ayos lang. Kamusta na kayo? Mukhang maaliwalas na kayo tingnan ngayon ah. Hindi natin masasabi. Naging abala lang ako nitong mga nakaraang araw. Malapit na po palang 40 days ni Meloy, Chang. Hanggang ngayon nagluluksa pa din ako. Hindi ko maatim na isipin na nasa ilalim na ngayon ng lupa si Meloy. Nilalamig at hindi makagalaw. Nang dahil ito sa walang kwenta nating kapitana. Chang, alam ko naman po na masakit pa rin yun hanggang ngayon. Ako man nalulungkot sa sinapit ni Meloy. Napakabata pa niya para harapin ang kamatayan. Pero may mga bagay po talaga sa mundo na hindi natin kontrolado. Kailangan nating tanggapin ang mga ito ng paunti-unti hanggang sa hindi na natin namamalayan na nunumbalik na tayo sa dati. Tama ka, may mga bagay naman talaga na hindi natin kontrolado pero magagawa ng remedyo para magbago ng kasalukuyan ang hinaharap. Hindi si Meloy ang dapat na kinukonsumo ngayon ng mga uod sa ilalim ng lupa, kundi si Amalia. Nang mga sandaling yun, hindi ko alam kung ano ang nais na ipahiwatig sa akin ni Chang Susan. Galit siya, oo, pero wala sa isipan ko na may gagawin pala siyang hindi ka nais-nais na magdudulot ng takot at pangamba sa lahat ng mamamayang nakakaalam ng balita. Lalo na at naging abala kaming lahat sa pagtutulungan ng may manalasa na namang bagyo sa aming bayan. Lahat ng pananim ay nawasak. Nalungkot ang mga tao sa pagkasira ng kanilang mga kabahayan. Mabuti na lang, nagawa naman naming ayusin paunti-unti ang lahat, kahit na bumalik kami sa simula ng aming pagsasaayos sa mga bukirin. Makalipas ang ilang linggo, nagulantang kami nang kumalat ang isang hindi inaasahang trahedya sa aming barangay. Umiiyak si Kapitana Amalia habang pinagkakakatok ang mga bahay naming residente. 3:00 pa lang ng umaga pero tila hyper na hyper siyang kinalampag ang aming mga pinto. Mga kapitbahay, gising! Gumising kayo! Ano ba yan? Oras ng pagtulog ngayon ah. Sino ba yan? Irene, si Kapitana ito. Buksan mo ang pinto. Pakiusap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kapitana, ano ba yun? Madaling araw pa lang ah. Nambubulahaw po kayo. Kailangan mo akong tulungan. Pakiusap, tulungan mo ako. Ano ho bang nangyari? Sumama ka sa akin! Bilis na! Teka, ano bang nangyayari sa inyo, Kapitana? Hindi ako sasama sa inyo. Kahit pa kayo ang tinaguri ang ina sa ating barangay, pasensya na. Kung gusto niyo mamayang umaga ako makikipag-usap sa inyo. Pakiusap naman, Irene. Hindi mo ba talaga ako matutulungan? Hindi naman ako masamang tao eh. Kailangan ko lang ng tulong. Nasapo ko ang aking muka sa labis na pagkabalisa. Mamayang umagang interview ko sa opisina sa bayan na balak ko sanang applyan. Mukhang mapupurnada na naman ang pagkakaroon ko ng trabaho.
Pakiwari ko, nagiging tunog desperada na si Kapitana Amalia kaya wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Hindi na ako nagtanong sa mga kasamahan niyang tanod kung ano ang nangyari. Bakas din kasi sa kanilang mga muka ang matinding takot na kanilang pinagdaraanan. Pagdating namin sa bahay nila, naririnig ko ang ungol ng dalawang anak niya. Teka, ano po bang nangyayari? Kalalabas lang namin ng ospital. Ang sabi ng doktor, walang mali sa kanilang dalawa. Pero ngayong narito na kami sa bahay, nagsisigaw na sila sa sakit ng tiyan. Hindi ko na nga maawat sa kasusuka. Halos lumabas na ang bituka nila sa kakaduwal. Imposible naman po yata na walang diagnose ang mga doktor. Nasaan na ba sila? Nasa kwarto ang dalawang bata. Pwede ko po ba silang makita? Oo, sige. Pumasok ako sa kwarto ng dalawang anak ni Kapitana. Naabutan ko sila na nanghihina na sa kasusuka. Ang anak niyang isa na sa tansya ko ay nasa 12 years old, halos lumuwa na ang mga mata sa kaduduwal. Duguan na din ang kanyang mukha sa kakaluwa ng kung ano-ano mula sa kanyang lalamunan. Ang bunso naman na nasa 10 years old, halos lumawit na ang dila at namumutla na. Hindi na nga mapigilan ni Kapitana ang mag-breakdown habang natataranta sa kaaalo sa dalawang bata. Ako man ay walang matinong advice na maibigay. Kinakabahan ako, natatakot na baka kung ano ang mangyari sa kanila. Hanggang isa sa mga tanod ang nakapagsabi na bakit daw hindi namin dalhin sa albularyo ang mga bata. Kapitana, tama ang sinabi ng isa mong tanod. Kailangan nating humanap ng isang albularyo para maipagamot ang dalawang bata. Saan tayo maghahanap nun? Wala akong kilalang albularyo. Maghahanap po tayo. Baka may maituro sila ng mga manggagamot. Maawa naman kayo. Kailangan gumaling ang mga anak ko. Hindi sila pwedeng maging ganito. Bakit ganun? Sumusuka sila ng uod. Nakakadiri. Buhay na uod at mukhang nagbabalak na naman pumasok ulit sa kanilang katawan. Anong klaseng karamdaman yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Nakakatakot. Mga anak, kapit lang kayo. Hahanap kami ng paraan para mapagaling kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako papayag na basta na lang kayong maghirap nang wala man lang akong nalalaman sa tunay na nangyayari sa inyo. Wala ba kayong pwede nating ipahid sa katawan nila para mabawasan man lang ang kanilang paghihirap? Para kasing ayaw nilang tumigil sa kaduduwal eh. Halos maligo na sila sa haplas. Kung yan ang ikinatataranta mo, Irene, ang kailangan nila siguradong lunas. Sandali lang po at maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Hindi na pwedeng magtagal pa ang mga bata sa ganitong sitwasyon. Lalala lang ang kalagayan nila at baka mas masahol pa rito ang mangyari sa kanila. Umalis ako at nagpunta sa sala nila. May landline naman si Kapitana kaya nagpa siya akong tawagan si Troy. Sa pagkakataong ito, numero ng bahay nila ang kinontak ko. Nakakailang ring lang nang sagutin naman ng kung sino sa kabilang linya. Saktong si Troy mismo ang sumagot kaya kaagad akong nagsalita. Babe, ang aga mo naman nagising. May problema ba? Bakit parang nanginginig ka? Pasensya ka na babe ha. Kailangan ko lang talagang humingi sa'yo ng tulong. Importante lang talaga. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yung dalawang anak kasi ni Kapitana, suka ng suka. Dinala na raw sila sa ospital pero wala namang findings. Baka lang kasi hindi medical na atensyon ang kailangan ng mga bata. Kailangan makahanap sila ng albularyo. Babe, alam mo naman na wala akong kilalang albularyo, hindi ba? Teka, tanungin ko muna si Mama. Huwag mong ibababa ha. Sige, gagawin ko. Naghintay nga ako sandali sa kung ano ang sasabihin ni Troy. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki at narinig kong dinampot niya ang telepono. Babe, nariyan ka pa ba? Nandito pa ako. Sige, makinig ka. Sinabi sa akin ni Mama na may kilala daw siya manggagamot sa kabilang baryo. Madali daw hanapin ang bahay kasi kahit nasa bandang dulo na siya ng barangay, napapagitnaan naman ng plaza at simbahan ng bahay niya. Matandang babae raw ang manggagamot. Kahit magdala ka na lang ng damit ng mga batang nagkasakit, yun na raw ang tatawasin ng manggagamot.
Sige, gagawin ko yan. Tatawagan kita ulit, babe, ha? Para sa mga balita. Mukhang hindi ko na muna mapupuntahan ang job interview ko. Mas mahalaga kasi na matulungan ng mga bata eh. Mas maigi pa. Samahan na kita sa pagpunta doon. Daanan mo ako sa ospital. Pwede ba yun? Oo naman, kita tayo mamaya. Mag-iingat ka. Ibinaba ko ang telepono at kaagad na nagtungo sa kwarto. Kalmado na ang mga bata pero alam namin na hindi pa rin sila bumabalik sa dati. Kaya naman sinabi ko kaagad ang nalalaman ko kay Kapitana Amalia. Kapitana, may manggagamot raw sa kabilang bayan. Bali ang bahay niya ay madaling matunton. Napapagitnaan lang ng plaza at simbahan. Walang ibang nakatira kundi matandang babae lang. Kung ganon, kailangan ipatawag natin ang nasabing matanda. Siya lang ang makakapagpagaan ng kanilang nararamdaman ngayon. Ayon po kay Troy, pwede ka raw magpadala na lang ng mga damit ng anak mo sa matandang manggagamot. Siya na ang bahalang magtawas nun at magbigay ng lunas sa sino man na padadalhan mo. Kung ganon, sa'yo ko pinagkakatiwala ang pagpunta sa bahay ng manggagamot. Alam kong magagawa mo siyang kausapin na gamutin ng 2 bata. Kapag kasi ako ang umalis at iniwan sila, hindi ko na masusubaybayan ang mangyayari sa kanila. Pero Kapitana, mamaya ka na magreklamo, Irene. Sige na, gawin mo na ang pinapakiusap ko sa'yo. Tumatakbo ang oras. Gustuhin ko man na magdabog, hindi ko naman magawa. Sobra akong nabigla sa mga pangyayari na maski ang panghihina ng mga bata ay nakakatakot pa ring tanawin para sa akin. Ni hindi ko na magawa pang pakinggan ang bawat pag-ubo nila. Ako lang ang nahihirapan. Tuloy kahit wala sa aking plano ay pumayag na lamang ako sa pakiusap ng kapitana. Wala din naman akong magagawa. Ako na ang naatasan niyang papuntahin sa manggagamot. Sige po, akin ang mga damit na ipadadala nyo. Susubukan kong kausapin ang albularyo na gamutin ng mga bata. Salamat. Sana sa pagbalik mo, magagaling na ang mga bata. Hindi ako nangangako, Kapitana. Ang sa akin lang, maihatid ang mga damit ng mga bata sa matandang manggagamot. Mainam na din yun nang makilala ko siya. Umalis ako at nagtungo na kaagad sa bahay ng manggagamot. Mabuti na lang, naghihintay na ang kasintahan kong si Troy sa bayan at siya mismo ang kasama kong nagpunta sa nasabing tahanan. May dala naman siyang kotse at marunong siyang magmaneho, kaya nagawan niya ng paraan ang pagpunta namin sa kabilang bayan. Ano ba kasi ang nangyari? Kinabahan tuloy ako. Halata kasi sa boses mo kanina ang kabay. Susugod na nga sana ako. Hindi ko nga alam kung maniniwala ka ba o hindi pero tingin ko sa mga bata mukhang naengkanto. Paano mo naman nasabi? May mga kilos ba silang ipinapakita na hindi karaniwan? Sa anong aspeto mo sila nakitang tila na engkanto? Hindi kasi normal ang pagkakasakit nila Alam mo yung nagpa-check up ka na nga pero katakatakang wala naman daw sakit. Tapos nagsuka ulit. Puro uod. Alam kong hindi na normal yun. May ganyang kasong naikwento sa akin ng kaibigan ko. Tungkol sa mga taong nagkakasakit ng walang findings. Nakakatakot nga nangyayari sa kanila Nakakadiri din. Biruin mo, may sinugod sa ospital. Halos di na makilala sa dami ng sugat at paso sa katawan. Tapos nang i-check namin ng vital signs, normal naman siya. Sana lang talaga may solusyon para dito ang matandang manggagamot. Nakakaawa ang mga bata. Nang dumating kami sa sinasabing bahay, kaagad akong bumaba at lumapit sa may pinto. Nagtao po ako, kaso lang wala namang sumasagot. Habang nagpapark si Troy ng kanyang sasakyan, naisip kong lumibot muna sa likod. May nakita akong maliit na tarangkahan doon, kaya naman kaagad akong pumasok. Panakanakang nagtatawag ako hanggang sa makarating ako sa isang lumang kamalig. Nakaawang ang pinto at mukhang may tao, kaya tinulak ko ito at napatitig sa babaeng nakatalikod sa akin. Pamilyar ang kanyang bulto hanggang sa mabigla na lamang ako nang humarap siya sa akin. Siyang Susan? Irene, anong ginagawa mo rito? May hinahanap po kasi akong mananambal. Tungkol ba yan sa 2 bata na anak ni Amalia? Paano niyo po nalaman? Pamilyar sa akin ang mga damit na yan, iha. Kaya kahit nakatupi pa, alam ko kagad kung sino ang may-ari.
Chang, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ginagawa niyo rito? At kilala niyo po ba ang matandang manggagamot? Sa labis kong gulat, ngumisi sa akin ang matanda. Kakaiba ang kanyang aura. Iba sa nakagawian kong pakikitungo niya sa akin. Tuloy, nailang ako at hindi na muna nagsalita. Hinayaan ko siya munang magpaliwanag. Huwag mo na akong asahan basta tungkol kay Amalia. Hindi ko siya matutulungan. Ibig niyo po bang sabihin, kayo ang matandang manggagamot? Kailan pa? Matagal na po tayong magkakilala. Bakit hindi ko alam ang tungkol dyan? Hindi naman lahat kailangan kong sabihin sa'yo, hindi ba? Alam mo naman na mahirap magpakilala ng buong buo sa mga taong hindi ko pa nasisigurado kung mapagkakatiwalaan ko bang talaga. Ibig niyo po bang sabihin, hindi pala lubos ang pagkakakilala niyo sa amin para ibahagi ang inyong mga lihim? Pero pamilya po ang trato namin sa inyo, Chang. Oo naman, hindi ko itatanggi ang bagay na yon. Pero hindi ko pa rin isasakripisyo ang tunay kong katauhan para ipahamak ninyo ko sa huli. Nasaktan na ako sa nangyari sa anak ko. Hanggang ngayon po ba, sinisisi niyo pa rin si Kapitana sa pagkamatay ng anak niyo? Ano ba sa tingin mo, Irene? Hahayaan ko na lang ba ang anak ko na mamatay nang walang nakukuhang hustisya? Naging maramot ang babaeng akala nyo ay mabuti. Niloloko niya lang tayo para sa pansarili niyang kaligayahan. Alam ko naman po yun pero bakit kailangan yung umalis sa bahay ninyo? Sabihin nyo nga sa akin, Chang, nanggagamot lang ba kayo o may iba pa kayong ginagawa? Ano sa tingin mo? Napatingin ako sa kinaroroonan ni Chang Susan. Maraming kung ano-anong bagay ang nakakalat sa kanyang mesa. Mga garapong may lamang insekto, partikular na ang bubuyog. May mga manika at karayom na may nakadikit na mga pangalan. May mga librong kulay itim na walang kasing kapal at mga papel na may nakasulat na orasyon. Anong ibig niyong sabihin, Chang Susan? Bakit may mga ganitong gamit kayo? Dalaga pa ako ay may mga bagay na akong hawak kagaya nito. Maski si Meloy nang nabubuhay pa ay alam ang tungkol sa ganito. Siya ang nagpahinto sa akin sa masasamang gawain dahil gusto niyang makipaglapit sa mga tao. Pero anong nangyari? Hinayaan siyang mamatay. Napakabata pa niya para lasapin ang kamatayan, Irene. Dapat alam mo yan. Pero kawawa naman po ang mga bata na apektado ng ginagawa niyo pong pambabarang. Hindi po nila dapat nararanasan ng matinding hirap. Wala naman po silang kasalanan sa inyo, hindi ba? Oo, wala nga. Pero gusto kong magdusa ang ina nila sa kasalanang ginawa nito sa akin. Hindi ko matatanggap na kasakiman niya ang naging dahilan kung bakit bukod sa akin, marami pang tao ang nagdurusa dahil sa pangungurakot niya. May punto naman kayo doon, Chang. Pero hindi ko naman kasi maaatim na makita ang mga batang nahihirapan. Kung nakikita mo lang sana sila sa sitwasyon nila ngayon, maaalala mo si Meloy sa kanila. Wag na wag mong ikukumpara ang anak ng magnanakaw sa anak kong kamamatay lang. Mabait si Meloy, Irene. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang aking sarili. Hindi ko kailangan makipagtalo kay Chang. Nagpunta ako rito para makipag-usap at magmakaawa na sana wag na niyang idamay ang mga bata sa galit niya kay Kapitana. Bata lang sila, ni hindi alam ang ginagawa ng mga magulang nila. Chang, maawa naman po kayo sa mga bata. Bueno, pagbibigyan kita. Ang binigay kong karamdaman sa mga bata ay parte lamang ng pananakot ko sa Kapitana. Wala itong kahit na anong masamang resulta sa mga bata. Sa ngayon, siguradong magaling na sila. Binati ko lang naman sila gamit ang aking kakayahan na maggawad ng karamdaman. Pero binawi ko na ito kanina pa. Salamat naman po, Chang. Napakabuti ninyo. Alam mong hindi ako likas na masama, iha. Nabulag ako ng galit dahil sa pagnanais kong maghiganti. Pero tama ka, walang kasalanan ng mga bata. Ano pong plano ninyo? Uuwi na po ba kayo sa atin? Dito naman talaga ako orihinal na nakatira, iha. At hindi nila ako kilala sa pangalang Susan. Lalong wala silang alam sa nagaganap sa akin sa kabilang bayan. Nang mamatay si Meloy, ginusto kong umuwi sa lugar na ito para gamitin ang isang kaugaliang matagal ko na sanang tinalikuran, ang pambabarang. Pero dahil sa nangyari kay Meloy, naisip niyong balikan ang dati niyong kaalaman sa itim na mahika. Tama ka, iha.
Hanggat may nang-aapi, hindi ko dapat hinahayaan na paglumaan na lamang sa baol ang aking mga kagamitan. Kailangan ko silang gamitin. Oo nga at nagmula sa kadiliman ng aking kakayahan. Pero ginagamit ko lamang ito kapag kailangan. Lingid sa iyong kaalaman, sinusubaybayan ko na si Amalia simula nung tanggihan niya ang paghingi ko ng tulong. Nalaman kong niloloko niya na ang taong bayan gamit ang pera nating mga residente sa barangay. Ano? Sa paanong paraan? Ang mga ayuda may mga binigay sa atin ng alkalde noong nakaraang bagyo bilang tulong sa pansamantalang pagkaantala ng ating mga trabaho. Sa mga nasiraan ng pananim at naliparan ng bubong, hindi niya ibinigay ang lahat, Irene. Saksi ako kung paano niya pinaghahati ang dapat ay nakalaan para sa atin. Tinago niya ang mga ito, pinagkaperahan. Ngayon ko lang po nalaman ng mga yan. Dahil naging bulag at bingi ka na sa lahat ng nais niyang gawin, makapanloko lang sa atin. Hinayaan mo na utusan ka na lang niya at baliwalain ang mga ginagawa niyang kabalastugan. Sumpa man, Chang, hindi ko po alam ang mga bagay na yan. Siguro maliban sa patubig na alam kong binawasan niyang binigay na pera panggastos sa tangke. Alam mo pero wala kang ginawa. Chang, kapitana yun eh. Ano po bang laban ko? Wala naman akong magagawa kung lolokohin niya tayo eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, binabantayan ko ang lahat ng ginagawa ni kapitana para malaman ko bawat panloloko niya sa bayan natin. May magagawa ka, Irene. Kung makikipagkasundo ka lang sa akin, literal na may magagawa ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Bigyan mo ko ng kahit na anong bagay na pagmamay-ari ni kapitana. Kahit isa lang at ililigtas ko ang mga bata. Kinabahan ako sa sinabing yun ni Chang Susan. Alam kong mahirap siyang pakisamahan sa mga sandaling yun. Kababakasan ng galit ang kanyang buong muka. Talagang hindi siya titigil hanggang hindi siya makakaganti kay kapitana. Hindi ko din alam kung ano ang nangyari at nagawa kong tumango kay Chang Susan. Ni hindi ko magawang tumanggi nang sabihin niya sa akin na huwag kong ipapaalam sa ibang tao, lalo na kay kapitana ang tungkol sa ginagawa niya. Kung maaari, huwag ko na raw siyang pangalanan. Nang lumabas ako sa kamalig, natulala na lang ako. Bumalik lang ako sa kasalukuyan nang kalabitin ako ni Troy. Kanina pa kita hinahanap, babe. Saan ka ba nagpunta? Ano, may nahanap ka ba? Meron, pero huwag ko na daw alalahanin pa. Nagawa na niya ng paraan na magamot na ang mga bata. Talaga? Sino siya? Anong pangalan ng manggagamot? Nakalimutan kong itanong eh. Talaga? Halika, tanungin natin ulit. Wag na. Maila pang matanda eh. Ayaw niyang humarap sa bisita. Pinaalis nga niya ako eh. Ganun ba? Sayang naman. Paano nga pala ang mga bata? Magiging okay na daw sila. Pinili kong wag nang sabihin kay Troy ang tungkol kay Chang Susan. Baka kasi sumama din ang impresyon niya sa akin. Natatakot ako na baka isipin niyang pinagtatakpan ko ang matanda, gayong wala naman talaga akong alam sa tunay niyang katauhan. Ang galing naman. O paano? Aalis na ba tayo? Oo babe, aalis na tayo. Nanatili akong tahimik hanggang sa makarating na nga kami sa tahanan ni na Kapitana Amalia. Nagulat ako dahil maraming tao. Akala ko tuloy may pumanaw na. Pero natuwa ako nang ipaalam sa akin ng ibang mga kababayan naming naroon na ayos na raw ang dalawang bata. Sa katunayan, luhaan akong sinalubong ni Kapitana. Hinila niya ako sa isang silid kung saan kaming dalawa lamang ang magkakausap. Hindi ko akalain na magagawa mo ngang pagalingin ang mga anak ko. Salamat! Ang mananambal naman po ang dapat niyong pasalamatan at hindi ako. Salamat pa rin. Nabawasan na ang mga alalahanin ko. Akala ko pa naman makakagastos na naman ako sa ospital. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin nakatipid ako. Alam mo naman siguro yon, hindi ba? Nagawa kong makamura sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa albularyo. Kung sa ospital pa ako lumapit, talagang napakarami pa nilang gagawin na test bago ideklara kung anong sakit ng mga bata. Nagsinungaling kayo sa akin? Hindi niyo totoong dinala sa ospital ang mga bata? Pero kanina iiyak-iyak kayo habang nagmamakaawa na tulungan ka namin.
Kapitana ka ng aming barangay. Paano mo nagagawang umastang ganito? Gusto ko lang naman malaman kung sino ang desididong tulungan ako sa panahon ng kagipitan. Hindi ko kayo maintindihan, Kapitana, pero nagawa niyo akong lukuhin para sa pansarili niyong kasiyahan. Anong magagawa ko? Kailangan ko lang ma-maintain ang magandang komento ng mga tao sa akin para sa susunod na eleksyon. Maniwala ka, totoong nagkasakit ang mga bata at hindi ko sila dinala sa ospital. Pero kailangan kong palabasin na may mga tao pa rin concern sa kalagayan ko, namin ng mga anak ko, dahil magagamit ko ito sa eleksyon, panghatak sa mga tao. Kilala kang maraming kaibigan, kakilala. Oras na malaman nila na tinulungan mo ko, tatangkilikin din nila ako. Niloko mo pa rin ako, Kapitana, at ginamit mo ang mga anak mo. Questionable na nga ang pagiging kapitana nyo, pero magagawa ko pa rin itanong ito sa inyo. Anong klase kang ina? Tapos na yon, babayaran kita sa pagod na ginawa mo. Ang mahalaga, magiging parte na to ng campaign video ko. Hindi ako nakapagsalita nang yakapin niya ako. Gayunpaman, gumanti ako ng haplos sa kanya. Pero may iba akong ginawa. Pasimple akong nakasalat ng buhok niyang dumikit sa likurang bahagi ng damit niya. Pilit akong ngumiti kahit na ang totoo, gigil na gigil ako sa kanya. Kung hindi niya ako binulahaw kanina, malamang may trabaho na ako ngayon. Pero kahit mahalaga ang pangyayaring yun sa buhay ko, iniwan ko para makatulong sa mga anak niya. Tapos siya, magagawa pang gamitin ang pagkakataong ito para pabanguhin ang pangalan niya? Okay na tayo, hindi ba? Oo naman po, Kapitana. Okay tayo. Umalis ako sa bahay niya, baon ng galit at dismaya sa ginawa niyang abala sa akin. Sa halagang 200 piso, ginamit niya ako para sa kanyang kalukuhan. Alam kong hindi siya makakaulit dahil hindi na ako papayag na magpagamit pa sa kanya. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na nasa harapan ulit ng bahay ni Chang Susan, nakatayo at naghihintay sa kanyang paglabas. Ni hindi na siya nagulat nang madatnan akong nakatanaw sa may bakuran. Tila ba inaasahan na niya ako. Iha, mabuti naman at narito ka na. Tama ka, Chang. Isang taong manggagamit si Kapitana. Lahat ng ginawa niya para lang pala sa ikabubuti ng pangalan niya. Niloko niya ako. Tama ka. Manloloko si Kapitana. Manggagamit. Abusada. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo ang bagay na yan? Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa kanya. Akala ko pa naman mabuti siyang tao. Yun nga lang, sinira niyang magandang respeto ko para sa kanya. Hindi siya magandang ehemplo para sa mga tao, Chang. Dapat siyang maparusahan. Yan ang pinakamagandang salitang narinig ko mula sa iyo, Iha. Ano, dala mo na ba ang pinapakuha ko sa iyo? Biglaan po ang paglapit niya sa akin, pero makakasigurado ko na buhok po niya ito. Kung ganon, simulan na natin ang pagpaparusa sa kanya. Pumasok si Chang Susan sa kamalig at sumunod naman ako. Tumambad sa aking harapan ang sandamakmak na garapong may mga laman. Maliban pa ron, sa mismong gitna ng kanyang ginawang altar, may natanaw akong bungo ng isang namayapa na. Napalilibutan ng mga binilot na papel, ang iba sa kanila ay nakasiksik na sa ulo, ilong at bibig ng bungo. Ang ulo naman ito nababalutan na ng tinunaw na itim na kandila, kung saan malinaw niyang nakikita na pinagtitirik ito ng matanda doon para sa kung sino man ang kaaway nito. Diyos ko, matagal niyo na po bang ginagawa ang bagay na ito? May katagalan na rin, Iha. Bakit mo naman naitanong sa akin ang bagay na yan? Kayon ka pa ba matatakot kung kailan alam mo na ang kakayahan ko? Alam mo naman na hindi ako nananakit ng inosente, hindi ba? Kung hindi mo kayang panoorin ang ritual, pumunta ka na lang sa labas. Doon ka mag-abang. Kaya ko po, hindi ako aalis. Sige na, isulat mo sa papel ang buong pangalan ni Amalia. Tapos, ibilot mo sa gitna ng sinulatang papel ang buhok niya. Ganito po ba? Ayan, tama yan. Magaling, Iha. Nako, kung magpapaturo ka sa akin kung paano gawin ang pangungulam, mukhang mabilis kang matututo. Naku, ayos na po ako sa ganito. Hindi na po kailangan. Salamat na lang po. Sige, at magsisimula na ako sa aking orasyon. Hinayaan ko na nga siyang harapin ang bungo at magsagawa ng orasyon.
Nanahimik ako kahit hindi ko maintindihan ang kanyang inuusal. Naroong titingala siya bigla at magsasalita ng napakabilis. Halos hindi ko na nga maintindihan at bigla namang babagal ang kanyang pagbigkas ng mga kataga. Ilang sandali pa, nagtirik siya ng itim na kandila sa tuktok ng bungo. Kitang-kita ko ang paglagablab ng apoy mula sa dulo ng sinindihan. Animoy natutuwa sa panibagong kaluluwa na mapaparusahan. Amalia, abot hanggang langit ang galit ko sa'yo, kaya hindi mo matatanggihan ang hagupit ng parusa ko na nakahanda ng igawad sa'yo. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. May mga binabarang na tao. Tama po ba ang ginagawa ko? Para mabawasan ang konsensya ko sa ginagawa niya, pinili ko na lamang na tumalikod at lumabas ng bahay. Sumalubong sa akin ang malamig na hanging panggabi. Hindi ko na iwasang mapayakap sa aking sarili. Makailang beses pa akong napapatingin sa kinatatayuan ko dahil may mga naririnig akong boses na hindi ko maintindihan kung bakit nasa pandinig ko. Mga boses na pabago-bago, nagiging bata, nagiging matanda at nagiging boses hayop na. Ilang sandali pa, nagulat na lamang ako nang may tumapik sa aking balikat. Nalingunan kong si Tiang Susan na nakatayo at nakatitig sa akin. Tapos na, iha. Nagawa ko na. Magdurusa na si Amalia. Ibig niyo po bang sabihin may nararamdaman na siya ngayon? Malay natin, pwede mo siyang puntahan. Hindi ba ako mapagbibintangan, Tiang? Bakit ka naman mapagbibintangan? Wala ka namang personal na galit na nalalaman niya. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi mauugnay sa'yo ang nangyayari kay Amalia. Paano po ang mga bata? Nangangako po ba kayo na hindi nyo na sila idadamay pa? Oo, nangangako ako. Alam ko naman na hindi makakaya ng aking konsensya ang saktan ng mga bata ng matagal. Kaya tinatanggal ko na sa kanilang katawan ng barang na aking iginawad. Tanging si Amalia na lamang ang magdurusa at wala ng iba. Salamat naman po kung ganon. Huwag kang magpasalamat sa akin, iha. Baka bawiin mo ang sinabi mong yan oras na makita mo na ngayon ang pinakamamahal mong kapitana. Hindi ko alam, Tiang. Umaasa lang ako na hindi niya ako pagdududahan. Sige na, umuwi ka na. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala. Huling paghihiganti ko na ito kay Amalia. Bukas, babalik na ako sa dating Susan. Ang babaeng palaging inaapi, palaging kinakawawa. Nawalan na yata ako ng kontrol sa aking sarili o nasa ilalim na ako ng mahika ni Tiang. Hindi ko na kasi matandaan kung paano ako umuwi sa bahay. Ang alam ko lang, nakahiga na ako sa kama at hirap sa pagtulog. Pagsapit ng umaga, naging bisita ko kaagad si Troy. Nagtaka ko kung bakit maaga siyang nagpunta sa bahay. Babe, alam mo ba ang nangyari? Ha? Bakit? Si Kapitana Amalia malubha. Sa katunayan niyan, tinangka na siyang dalhin sa ospital kaso lang, ibang klaseng karamdaman daw ang dumapo sa kanya. Hindi kayang gamutin ng mga doktor lang. Talaga ba? Nanggaling nga ako doon kanina. Kung nakita mo lang ang itsura ni Kapitana, siguradong mandidiri ka. Bakit? Ano bang eksaktong nangyari sa kanya? Hayun, naging malubha. Ang buong katawan niya ay nababalot sa nana. Namamaga nga na parang ketong Tapos nagdurugo na nanlalagkit. Nang iwan ko siya kanina, nilalangaw na siya. Ang lansa pa ng amoy niya. Ni hindi na nga siya nilalapitan ng mga dumalaw sa kanya Ilan sa mga kaalyado niya ay tanong ng tanong at pinag-uusapan siya kung ano nangyari at nagkasakit siyang bigla. Napatingin ako kay Troy dahil sa sinabi ng aking kasintahan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa totoo lang, kinikilabutan ako dahil nagkatotoo ang mga pinaggagawa ni Tiang Susan. Iisang hibla ng buhok lang yun, kasama ang kanyang buong pangalan. Paano nangyari ang bagay na yun? Nang puntahan ko nga si Kapitana sa bahay niya, halos magsuka ako sa labis na pandidiri. Hindi matanggap ng ilong ko ang amoy na nalalanghap ko sa labas pa lang ng kwarto niya. Palaging nakahiga si Kapitana, kay bilis na nahulog ang katawan niya. Mula sa pagiging malusog, namayat siya ng todo at butot balat na lamang.
Nangangalumata at halos hirap sa paghinga. Gayunpaman, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita sa kanya. Kapitana, anong nangyari sa inyo? Hindi ko alam, Irene. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pangangati sa aking buong katawan, partikular na dito sa aking mga kamay. Diyos ko, namamaga ang mga kamay niyo. Kaya nga ako hihingi ng tulong sa iyo, Irene. Kailangan mo kong ipagamot sa mananambal na nagpagaling sa mga anak ko. Pero Kapitana, huwag ka ng maraming tanong. Pakiusap lang. Kailangan kong gumaling sa karamdamang ito. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Nagulat ako nang sa unang pagkakataon nakita kong humagulgol si Kapitana Amalia. Hindi ko nga alam kung gano'n na ba katindi ang takot niya, pero nakukonsensya ako. Kaya naman kahit walang kasiguraduhan, tumango ako sa nais niya at piniling magpunta kay Tiang Susan. Tiang! Tiang! Binabawi ko na po ang ginawa ko kay Kapitana! Tiang! At ano ba sa tingin mo, Irene? Laro lang ang ginawa kong pambabarang? Kaluluwa ko ang nakasanla sa demonyo para maisagawa ang paghihiganti ko. Hayaan mo siyang mamatay. Tiang, nagmamakaawa naman ako sa inyo. Pakiusap, huwag niyo akong idaan sa ganito. Hindi ko kayang pagmasdan na may nagdudusang tao laban sa akin. Pakiusap. Itigil mo na yung kahibangan mo, Irene. Nakatakda ng mamatay si Amalia at hanggang dito na lamang ang buhay niya. Diyos ko, anong nagawa ko? Hindi mo dapat panghinayangan ang taong kagaya niya. Salot sa lipunan, wala nang ginawang tama. Napaiyak na lamang ako sa kanyang mga binitiwang salita. Mukhang wala nang ang pag-asang bumalik sa dati si Kapitana. Hindi ko din mapilit si Tiang Susan na bawiin o kahit tanggalin man lang ang barang na nakakabit na sa kanyang pagkatao. Umuwi ako sa bahay na hindi makatulog at nilulunod ng konsensya. Masakit mang isipin pero mukhang ako pa mismo ang naging dahilan ng pagkakapahamak ng tinuring naming ina ng aming barangay. Araw ng Biyernes, idineklarang patay si Kapitana. Gayon na lang ang pagluluksa ng kanyang buong pamilya. Lahat nagpaparinig, nagbabanta at nagagalit sa taong naging dahilan kung bakit namatay ang ginang. Hindi naman ako makapagsalita na maski kay Troy inilihim ko ang aking ginawa. Para sa akin, may mga bagay na dapat lang ilibing kasama ang kanyang labi para manatiling lihim at wala nang makaalam pa. Ikatlong araw mula nang ilibing si Kapitana, tumalaw ako sa bahay ni Tiang Susan. Nakita ko siyang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Tiang, aalis ka? Oo, iha. Ako ay lalayo na. Natapos na din ang aking pagnanais na makaganti. Matatahimik na din sa wakas si Meloy ko. Alam kong saan man siya naroroon ngayon, hindi na magagambala ang kanyang kaluluwa. Sana nga, Tiang. Alam ko naman na hindi naging madali ang inyong pinagdaanan at naiintindihan ko ang inyong ginawa. Tignan mo ang bayan natin ngayon na matino na ang pumalit na politiko. Hindi ba't masaya tayo at wala nang iniisip pang problema? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni Kapitana Amalia. Nangyari yun dahil may mga bagay siyang ginawa na kailangan ng tapusin at huwag hayaang mamayagpag pa. May mga bagay at pangyayari sa buhay natin na kailangan tanggalin kapag masyado nang marumi. Maging mabuti tayong tao habang buhay. Pangaral sa akin ni Tiang Susan. Mula noon hanggang sa nakapag-asawa ko, hindi ko na siya nakita pa. May isa sa kakilala ko ang nakapagsabing na mataan siya sa ikatlong barangay mula sa amin. Nagbago ng pangalan, nag-iba ng katayuan sa buhay. Hindi ko nga kilala ng labis ang mga taong nakapaligid sa akin at tumatak ito sa aking isipan. Habang nabubuhay, maging mabuti tayo at mabait. Hindi natin alam kahit ang mga masasama ay ayaw din pala sa mga abusado at sila ang nagpapahamak. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.